Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, tinatawag tayo ng Diyos na isabuhay ang kanyang mga salita na hindi lamang basta napakinig, kundi harinawa, ito ay makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayoy nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. At ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesu Kristo at sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang pagbububo ng kanyang dugo
ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang salas niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudiyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo po lahat. Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng mas magagarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay
sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Sa inyo pong lahat na narito at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, minamahal naming mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon po taon ng Hubileo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay. Mga minamahal kong kapatid, pinupuna ni Jesus ang mga eskriba at gayon din ang mga buro dahil sa dalawang bagay. Una, hindi nila sariling sinasabuhay ang kanilang itinuturo. They cannot live what they are preaching. Bagamat marunong sa kautusan, dalubhasa, sila ay nagiging huwad sa kanilang mga gawain. At ikalawa, hinahadlangan nila ang daan para sa iba patungo sa katotohanan. Pinipigilan nila ang mga nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. Sa madaling sabi, hindi pala sapat na malaman mo lang ang batas ng Diyos. Kailangan pala natin itong gawin at huwag maging sagabal sa iba na lumapit sa Diyos. 3 aral ang iniiwan po sa atin ng ating mga pagbasa para sa araw na ito. Unang bagay, maging tapat sa pamumuhay. Hindi lang sa salita. Madalas, ang pinakamagandang aral ay hindi yung mga sinasabi, hindi yung mga itinuturo, kundi may mga pagkakataon that the best teacher would always be our example. Kapag sinabi nating mahal natin ang Diyos, dapat ito'y makita sa ating mga kilos. Hindi basta sinasabi, dapat nakikita ito sa ating pakikipagkapwa-tao, sa pagkakawang gawa, sa paghiling ng kapatawaran sa iba, sa pagpapatawad din naman, at gayon din sa pagpapakababa. Because love of God should always be manifested through our love for our neighbors. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ikalawa, huwag maging hadlang sa iba na lumapit sa Diyos. May mga pagkakataon na sa paghahangad natin na maging tama, maging mabuti, nagiging gatekeeper tayo. Hinaharang natin yung mga nagnanais ding sumunod. Pinipigilan natin silang mas mapalapit sa Diyos. Binibigyan natin ng kondisyon, hinihirapan natin yung paglapit o sinasabi sa iba, hindi kayo karapat-dapat o hindi pa kayo karapat-dapat. Ngunit ang Diyos ay bukas sa lahat. Dapat tayo maging tulay, hindi maging pader. Ikatlong bagay, tiwala sa grasya ng Diyos. Hindi sa ating sariling mga gawa lamang. Tulad ng ipinahayag ni Apostol San Pablo sa unang pagbasa, ang kaligtasan ay dahil sa paraan ng pananampalataya. Out of faith. Hindi dahil sa sariling magandang mga pamamaraan para ipagmalaki, ngunit ang batas ay naririyan,
Ang mga kautusan ay naririyan para maging ating gabay. Ngunit, hindi ito ang huling salita. Mga minamahal kong kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, lalagpak sa lahing ito ang parusa. If we become barriers for our brethren to approach the Lord, if we become the hindrances in order for others to be with God, tayo ay lalagpakan din ng parusa. Kaya ngayong araw, kay gandang tanungin natin ang ating mga sarili, saang bahagi ako nagiging huwad, nagkukunwaring banal, ngunit sa puso'y may paghahangad ng kapangyarihan, paglilibak o pagtangi. Sinasabihin ko ba ang kapwa ko na hindi pa sapat ang kanyang pagkilala, abang ako rin naman ay hindi paganap na nabubuhay ayon sa kautusan ng Diyos? Nakikiisa ba nga ako sa mga nangangailangan o pas pinipili kong manahimik at huwag makailam dahil hindi ako yung may autoridad? Mga minamahal ko, hinihimok tayo ng Diyos na maging mga taong hindi lamang marunong sa kautusan, kundi marunong sa pagpapakatao na sa ating mga salita, sa ating mga gawa, ang liwanag ni Kristo'y makikita at mababanaagan sa atin at ang daan patungo sa Kanya ay magiging bukas para sa lahat. Kaya muli, ngayong araw na ito, tinatawag tayo ng Diyos na hindi lamang basta makinig sa Kanyang mga ipinag-uutos, hindi lamang sapat na alam natin ang mga kautusan, but let us continue to live by the Word of God. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami
hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitika ang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangububuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawa ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support,
family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay may kapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikalama, sa darating na October 25, ika-4 ng hapon, sa pangunguna ng Commission of Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary ang Harana sa Panginoon, a Christmas concert. Tampok sa gawaang ito ang mga koro ng Archdiocese. Libre po ang admission, kaya't inaanyayang lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng pag-awit at papuri sa Panginoon. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay nagmahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sana ko si Jesus, puso namin ay handog. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal.
Ano nag-sakit na? Ayaw kay San Lucas? Yung, ano? Pagbasa sa, ano ba ngayon? Huwebes? Pagbasa sa salita ng Diyos. Ayan, Roma. Sulat ng Apostol San Pablo sa Taga-Roma. Ayun. Ayun sa taas na yun. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ayun ang aking ba. Nalilimutan ko pa rin. Ano sinasabi niyo binasa nila? Kayo na bang sa pagbasa niyo? Maganda umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Inayahan pong tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang hari, higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating inumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Awit tayo pong lahat. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mo'y pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula ay pagkakataong alay. Hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo ang mga hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal. Upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ay ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw. Pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Sa pagbubukang liwayway, O Diyos, ako'y iyong kawaan. Tayo po ay Dinggin magsiupo. mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, wag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako'y inusig ng aking kaaway. Ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa ng magtaas ng kamay sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ikay magkubli, baka ang hantungan,
Ako ay tanghaling malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala na kung umamagay ipaggugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhan dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu po mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagbubukan liwayway, O Diyos, ako'y iyong kawaan. Paaagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamagitan ng Jerusalem. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jerusalem. Masaya nating purihin ang Panginoong ating Diyos. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanya mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Ang Panginoon na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabat, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabaksak. Umawit na mga imno at ang Panginoon ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Masaganang ulan naman ang sa lupa'y bumabagsak. At ang damoy binubuhay sa bundok ng mga gubat. Pagkain ng mga hayop ay siya ang nagbibigay. May pagkain siyang dulot na sa inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit siya may pagkatakot, kasiyahan niyan labis. Sa kanya may tiwala ng Papuri sa Ama, matatag sa niyang Anak at sa Espiritu Santo. para ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masaya natin purihin ang Panginoong ating Diyos. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan
at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang naririto upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman, at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo sa Diyos na nagkakaloob ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Purihin ka, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo, dahil sa iyong awa, kami muling isinilang na may pag-asang nagbibigay buhay sa pamamaitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa Kanya sa mga patay. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Nilalang mo ang tao sa iyong larawan at pinapanibago sa pamamagitan ni Kristo. Hubugin kaming matulad sa anak mo. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Padaluyan sa amin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Pagalingin ang aming mga pusong sinugatan ng alitan at tampuhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Sa araw na ito'y pagkalooban ng gawain ang manggagawa, ng pagkain na nagugutom, ng saya ang mga namamanglaw, pagkalooban ng biyaya at kaligtasan ng sangkatauhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, magbigay liwanag nawa sa aming puso't kalooban,
ang pagkatalo sa dulot mong kaligtasan. Palayain kami mula sa takot at kapangyarihan ng kaaway upang makapaglingkod sa iyo na matapat sa lahat ng sandali ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo Santo kami. Padre Pio, Ipanalangin mo o kami. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.